nagsasabi na kung magtatayo ka raw ng negosyo, mas malaki ang tsansa na kikita ka dito sa ating bansa kesa sa ibang bansa. Ito ang pinatunayan ng ilang mga dating OFW na nagbalikbayan at nagtagumpay sa kani-kanilang mga negosyo. Ang kanilang puhunan, katas ng kanilang pagiging OFW. Ang spa na ito sa Pasay, katas ng Saudi. Ako si Mike Bolos, 25 years old, dating OFW. Nagtrabaho ako ng 25 years sa Saudi Arabia. Napag-isipan ko nang bumalik dito sa Pilipinas para dito na gugulin ang natitira ko pang mga productive years para sa kapakanan ng ating bansa at makapag-umpisa naman ng mga negosyong makakatulong sa komunidad. Nagbalik si Mike sa Pilipinas noong 2005 at nagsimula siyang magtayo ng negosyo. Ang spa na ito ang una niyang naitunda. Hi, Cara. Good afternoon. Yes, I am. Hi, Cara. Nice to meet you. Okay, ano ba spa mo? Actually, 4 years last August 1st. 4 years. Talaga, ang una kong napansin ka agad ito, Yes, we are very patriotic over here. No? Bakit? Siguro it's the product of being away for so long. You know, I've been away for 25 years, ano? Yeah. Yung 25 years. Oo. So, bakit spa ang naisip ninyo? When I was still working abroad, whenever I come... Sobrang init sa Saudi, parang hirap mag-relax. Ganun ba? I don't know, pero kasi every time I come back here to the Philippines for my vacations, wala akong ibang bisyo. I do not go to nightclubs, I do not go for casino or whatever. I just go around different spas. Tuwang-tuwa ako na merong katulad ni Sir Mike na 25 years sa Saudi Arabia, kumita ng malaki sa Saudi Arabia, pero hindi kinimkim yung pera, bagkos umuwi dito sa Pilipinas at ipinamahagi sa iba. Kapag yung pera na kinita mo sa abroad at yung talentong nakuha mo sa abroad ay maia-apply mo dito sa Pilipinas para makatulong sa iba, sa palagay ko yun ang pinakamalaking fulfillment na pwedeng maabot ng isang OFW. Pero hindi lang spa ang katas ng pagsa-Saudi ni Mike. Ang mall na ito sa aking bayan sa Guagua, Pampanga, pag-aari rin pala ni Mike. Ito ang One Crown Plaza. Taong 2007 nang maipatayo ni Mike ang One Crown Plaza. Kung tutuusin, kulang ang sariling pera ni Mike para makapagpatayo ng 4 na palapag na gusali, kaya naglakas loob siyang mangutang sa bangko. Na-approve ang loan para sa construction ng building. And then we started constructing the building in 2 years. And we started operation in November of 2007. So hanggang ngayon ito, nag-ooperate na kami. Sa ngayon, may mga tenants na ang mall at ang convenience store, internet shop at isang restaurant pag-aari rin ni Mike. Sa mga negosyong ito ni Mike, nabibigyan niya ng trabaho ang kanyang mga kababayan para hindi na sila umalis ng bansa. Sabi ko nga, maski hindi na ako kumita. Basta hindi ako nalulugi at makapag-create ako ng mga trabaho, ng jobs dito sa community. That's more than enough gratification for me. Pero paano ba naging posible na magkaroon ng ganito karaming negosyo ang isang dating OFW tulad ni Mike? Huwag magsayang ng panahon, paghandaan ang pagbabalik dito sa Pilipinas. Kung hindi kapitalan-dala ninyo, kaalaman. Sa dami ng negosyong naipundar ni Mike sa Pilipinas, marahil isa na nga siya sa pinakamatagumpay na dating OFW na nagbalik bayan. Pero ang dating accountant, kalkulado, pati ang pagninegosyo. Kabi-kabilang naging trabaho ni Mike sa Saudi bilang accountant para makaipon habang tinutustusan ang nooy nag-aaral ng mga anak. Sa simula pa lamang, lahat ng posibleng paraan na makapag-accumulate ako ng capital, extra income here and there, tsaka taking more than just one job. So parang minadali ko ang lahat. Tulad ng trabaho ko, dahil medyo nagustuhan naman ako nung may-ari ng kumpanya pinagtatrabuhan ko, marami siyang kumpanya, 5 kumpanya niya ang sabay-sabay na hawak ko na minamanage yung financial department. So invariably, medyo
malaki-laki ng konti ay binabayad sa'yo kung bawat kumpanya may dagdag ng konti sa regular na sinusweldo mo. Kaya naman, exceptional talaga yung mga katulad ni Sir Mike na nakapag-ipon talaga, nakapagpundar at nakatulong pa sa iba, nakatulong pa sa kanyang kapwa. Ang pinakasusi para makapag-ipon ka ay prioritizing your needs. Bago ka pa man umalis dito sa bansa, i-prioritize mo na, isaksak mo na sa utak mo kung ano lang ba talaga ang mission mo sa buhay. Ang inipon ni Mike na kapital ang naging susi para makapagsimula ng negosyo. Kung mas maganda, kung meron kayong dalang kapital na naipon ninyo na pag-uumpisa ninyo. Kung wala kayong dalang kapital, kung pwede ninyong gamitin ang kaalaman na na-acquire ninyo diyan sa abroad. Tulad ni Mike, dating OFW din si Ariston. Electrician siya sa Taiwan. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, hindi lang kapital ang inuwi niya, kundi ang kaalaman para makagawa ng tricycle na hindi na kailangan ng gasolina, ang electric tricycle. Ito ang electric tricycle na pinapagana lamang ng baterya. Sa ngayon, ang system, marami nang gumawa. Yan ang pinaka ng solar panel upang makapag-charge ng battery ng electric tricycle. Yun nga lang, medyo malaking solar panel ang kailangan para ma-charge niya ang isang battery. Dahil sa paglikha, naisara ni Ariston ang isang kontrata para gumawa noong taong 2000 ng 10 electric feeding machine para sa isang farm. Kaya ang pagpapakain sa mga hayop, hindi na mano-mano. Bawat isang machine, binayaran siya ng hanggang 200,000 pesos. I can receive a monthly check. I would need 50,000 or more from that project. Sa ngayon, nakapagpundar din si Ariston ng isang maliit na computer shop. Kasama rito, natutustusan niya ang kanyang pamilya. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, maliit na porsyento lang ng mga OFW ang nakakauwi at nakapagsisimula ng sariling negosyo. Ang ating mga OFWs, ang daming ginagasto sa mga ibang bagay like appliances at ano man. Pwede naman sigurong hindi pa kailangan at bigyan ng halaga yung investment at yung education, diba? Housing, ng facilities na kinakailangan ng isang pamilya. Kaya naman isinusulong ng OWA ang programang Financial Literacy Seminar para turuan ang mga OFW ng tamang paghawak sa kanilang mga pera. Hindi dapat isipin natin na panghabang buhay ang ating pagiging OFW, no? Magtatrabaho sa ibang bansa. Hindi ba i-encourage natin sila na bumalik sa ating bansa, dito ay mag-invest, at nang sa ganun din, ay kasama nila yung pamilya nila. Pagdating ng panahon, meron na silang sariling negosyo, diba? Financially stable na sila. So, hindi na kailangan mang ibang bansa. Sa paglabas ng bansa, nabubuksan ng oportunidad para sa mga OFW para kumita ng mas malaki at magkaroon ng mas maraming kaalaman. At gaya ni Mike at Ariston, ito ang puhunan para magtayo ng negosyo at umunlad sa sariling bayan. Samantalahin na lamang ninyo kung ano man ang mayroon kayo dyan, pag-ipunan, i-maximize, huwag magsayang ng panahon, at paghandaan ang pagbabalik dito sa Pilipinas. Kung hindi kapitalan dala ninyo, kaalaman. Yung dalawa na yan, papakinabangan ninyo pagbalik dito. May paglalagyan yung mga yan. Patunay lamang sila na ang tagumpay na ating inaasam-asam ay maaaring makamit sa loob o sa labas man ng bansa. Basta ang importante, saang panig man tayo ng mundo, hindi natin kakalimutan ang ating pagka-Pilipino. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede din po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Handa ka bang tanggapin ang hamon na makiisa sa pag-ayos sa kalagayan ng ating bansa? Sa August 34, ganap na 5:30 ng umaga sa Bonifacio Global City sa Taguig,
gaganapin po ang Tatakbo Ka Ba? Hamon para sa kaayusan ng Pilipinas. Aasahan namin hindi nyo tatakbuhan ang hamon ito. Para sa OFW Diaries, ako po si Cara David. Hello po, kumusta po sa pamilya ko? Ingat po kayo dyan, kung kailan kami dito. Kain tayo mga kabayan!